Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kaproyekto. Ito po ang Proyekto Pilipino. I'm your host, Leloy Claudio. Mag-isa lang po ako today pero susubukan po nating bawiin ang pagkukulang na to by talking about a very important topic. Ito yung topic ng childhood bullying at ano ba talaga ang epekto nito sa ating mga kabataan, sa ating lipunan as a whole. And I'm very glad to have our guest. Nakilala ko po itong guest natin when he was doing his PhD in economics at the University of Hawaii at ngayon nagbalik na po siya sa Pilipinas. Siya po si Dr. Michael Ralph M. Abrigo, a senior research fellow at the Philippine Institute for Development Studies. And recently, not so recently anymore, but in 2022, he was recognized by the National Academy of Science and Technology as one of our outstanding young scientists, of course, in the field of economics. Maraming salamat sa pagdalo, Dr. Michael. Thank you so much, Leloy. It's nice to be here. So, sisimulan ko yung tanong, yung usapan, very broad question. Ang interest mo recently is yung epekto ng childhood bullying. Paano ka naging interested sa childhood bullying as a topic? Actually, hindi ako, well, to tell you frankly, hindi ako interesado dun sa topic kasi this is actually part of a long list of studies that EDCOM2 wanted us to do, yung Second Educational Commission, Congress, House, and Senate. Tapos meron silang mahabang listahan. Part of that is effect of bullying on school outcomes and assessing ano ba yung school environment natin. And ako bilang, well, yung training ko as an economist, medyo mababa sa priority ko yung bullying. Kasi, kumbaga, kung may problema tayo, marami pa tayong, mas marami tayong malalaking problema kaysa sa bullying. So, during that time. And so, in a way, parang napwersa akong tignan itong topic na to. Pero I was quite surprised and happy na ginawa namin. Kasi malaki pala yung ano niya, contribution niya sa learning losses sa Pilipinas. So hindi siya basta-basta. So it's a large issue. Meaning we Mhm. can think about your experience as probably the experience of other people. Hindi nila alam na, akala nila minor issue, akala nila hindi ganun ka-importante. But our goal now is to take our viewers on the journey that you took yourself from not thinking it's a important issue to thinking it's a very important issue. So tell us about that journey. Paano ka nakumbinse na sobrang importante pala yung bullying? Noong una kasi, well, one of the statistics that we knew from the international large-scale student assessments is that yung Philippines has one of the highest well, bullying rates in the world. Mas mataas pa tayo sa Japan tsaka sa Korea. And I was Paano thinking, nasusukat yun before we proceed? well, dun sa mga ILSA, and I guess this is one of the issues dun sa measurement, tinatanong niya yung mga bata, nangyari ba sa'yo itong mga activities na to? Ah, di, ah, Tapos gaano siya ka-regular, like every week, every month, once a year, never, parang ganon. Tapos meron ba ng away sa'yo? Meron ba ng meron sa'yo na gawin ng mga bagay na ayaw mong gawin? Yung mga ganon, meron bang nangikil sa'yo ng pera sa school? Mhm. So mga ganong tipo. Tapos, essentially, pinapalit nila yung, ano, yung dimension, no? Parang ilang questions yun. Tapos, gagawa sila ng isang index. Doon sa Mhm. index na yon, pag in-average mo siya sa mga Pilipino at kumpara mo siya sa ibang mga estudyante around the world, nandun tayo sa pinakamataas. Tayo yung Ibig sabihin, pinakamataas. number one? Number one tayo. Wow, number one ang Pilipinas. Meron palang indicator na number one ang Pilipinas. Okay. And so hindi yun ang pag-aaral mo, of course, but that was something you already knew when you came in. So tuloy natin yung kwento nung Oo. ngayon. So, So, alam natin yon, pero iniisip ko, kung kukumpara mo yung mga news sa Pilipinas, sa halimbawa, Korea or Japan, mangilan-ngilan lang yung tumatalo ng trend sa Pilipinas ng mga estudyante, mhm. di ba? Mhm. Da- Oo nga. ah, Oo nga. at least yung before to gawin, parang isa lang yung naalala ko na nagpakamatay dahil sa school. So, Mhm. so parang maliit siyang bagay kumpara sa halimbawa infrastructure, kakulangan sa libro, sa building, sa ano ba, teachers, di ba? Parang Mhm. kaya siya hindi ko siya masyadong pinapansin. Ang una kong pinagawa dun, ginawa namin, ang una namin ginawa, kasama yung aking mga research assistant, gaano ba kalaki yung contribution niya sa learning losses? So, ang ginawa namin, may dalawang grupo ng bata doon ang ginamit namin dito, PISA. Pero same lang yung results sa teams. Dalawang grupo ng bata, yung mga batang tinatawag nilang tawag ito, proficient
level 2 pataas sa PISA. Tsaka yung not proficient na level 1. Tinignan Mm. namin, kinumpara namin yung grade nila, tapos dinicompose namin. Alin dyan sa differences sa pagkakaiba ng score nila ang dahil sa mga characteristics na to. Bullying, school environment, yung kanilang environment sa bahay, student-teacher ratio, yung mga ganon. Mm. Tinignan namin siya across subjects and yung bullying is one of the highest Mm. contributor dun sa disparity Mm. between proficient and non-proficient students. Alam mo, I was hesitating actually, Michael, kung mag-share ako kasi very personal. Pero I guess importante rin yung kwento ko kasi I can absolutely relate to that. I was a very bullied kid and I've had to seek therapy for it later in life because matindi yung bullying. Pero yung aking progress kind of mirrors that. Nung una ko pumasok, hindi pa ako gano'n nabubully. So, nasa second honors, first honors yung grades ko prep. When the bullying started to kick in, mga grade 1, grade 2, bumagsak yan. Say, nasa 80s ako. And then I stayed in the 80s until, roughly 80s to low 90s high school. So, low, average, high average. So, let's say low average to high average student. Ganun lagi. And then pagdating ng college where there were girls kasi all boys school nabawasan yung bullying dahil may mga babae at saka dahil mas mature na yung mga tao. Hindi naman sa nagyayabang ako pero naging valedictorian ako ng Ateneo. So yung talon na yung sobrang laking talon from like a average student to valedictorian. I guess there were other factors, pero I clearly think that in my case, bullying got in the way of a lot of my development as a child. Pero buti na lang nahabol ko. Hindi ko alam kung paano, pero it's very personal to me because nakikita ko yung sarili ko dun sa resulta na yun. So sorry, I just don't want to make it personal, but I just think there's this N minus one case, yung single case study that I think proves the point. So bakit sa tingin mo napakalaki ng epekto ng bullying sa mga estudyante in terms of yung grades nila? The and do we see and do we know why? So sorry, let's disaggregate this. Do we know bakit nangyayari yung bullying dito sa mga kontekstong to? Do we know bakit mataas ang bullying sa Pilipinas? Actually, maraming well, bakit maraming bullying? Una, we're not sure if it's bullying talaga, at least dun sa measure nung ILSA sa PISA. Kasi hindi rin naman tinanong kung nabully ba sila talaga. Mm, Ang tinanong lang, nangyari ba sa inyo itong activities na to? And sa metric nung gumawa nung mga tanong na yun, bullying yun. Kasi sa bansa nila, ganun yung bullying, ganun yung itsura. Pero nung ginagawa namin yung study na to, ang tanong namin, and this is part of the early part ng analysis namin, hindi kasi siya linear na habang tumataas yung activities na yon, bumababa yung score. Kumbaga para siyang parang U or inverse U, di ko maalala. ah, Parang idea, pag palagi kayong nagtutulakan, magkaibigan ba kayo o binubuli ka? Diba? Or kung minsan oh, lang. So meron ganong nuance. And meron mm, kaming bagong ginagawa ngayon. Nag-survey kami dun sa mga bata habang pina-exam namin. Tinanong namin directly, mm, nabully ba kayo? And it turns out around 20-40% lang yung nagsabi na bully sila. Kahit yung mga measures na tinignan namin, nasa 60-80% yung mga ganong activities. mm. Ganun. So, yung mga 20% na yon na sumasagot na talagang nabully sila, meron kayong nakita na talagang mas tinatamaan yung grado nila? Hindi pa kami umabot doon kasi hinihintay pa namin yung data. Mm. Pero dun sa, sa study ng iba, marami kasing pathways. Meron yung, kasi nabully sila, hindi sila masyado nag-effort. Parang, alam mo yung sa Japan na yung idea na pag masyado ka nang stand out, pinupukpok ka. So, wag ka na lang mag-stand Mm. out. Yung Yeah. ganon. Mm. Mm. Ah, yung iba hindi pumapasok, yung ganon na nag-withdraw sila. So, part nung coping. Mm. Pero yung iba naman, and this is yung alternative na view, na Mm. mas gumagaling sila actually kasi nagwi-withdraw sila kasi hindi na sila kasama ng mga ibang essentially mas marami silang oras na mag-aral. So Michael, nabanggit mo na medyo magkasalungat yung resulta ng study nyo tsaka yung isa pang study na pinamunuan ng isang tanyag na psikolohista, si Professor Alan Bernardo ng De La Salle University. Ano yung nakita niyong pagkakaiba? Well, yung result namin is
more in line doon sa results ng ibang mga tao na, well, na pag nabully ka, you're likely to have lower grades, Mm. lower schooling achievement. Pero yung results naman ni Dr. Bernardo, hindi naman siya unique na positive yung result ng bullying. Kasi merong other studies showing na ganun din. Sort of ano siya parang conversation siya na ano ba talaga ang Mm. nangyayari. So it Oo. boils down na ano ba yung mas magandang methodology and such. Kasi yung nakita niya, hindi necessarily nag-dip yung grades dahil na-bully. Oo, oo. Kasi yung results Ah, niya, may sort of protective effect yung bullying na mm. pag nabully ka, hindi, mas mataas yung bullying score mo, less likely kang not proficient. Yes, yes. And we know this because ina-imagine natin na, for example, yung mga nerdy kids na nabubully, nag-aaral na lang sila para Mm-mm. umiwas dun sa mga rough housing ng mga lalaki. Naalala ko, sorry, personal na naman, never, dahil binubuli ako, nagbabasketball sa Ateneo High, nag-aaral na lang ako. So, mas marami akong oras para mag-aaral dahil during PE or during leisure time, tinatapos ko na lang yung homework ko. So, may mga ganyan. So, I mean, for our viewers, ganito naman talaga ang nature ng social science, di ba? Hindi naman lagi pareho yung nakikita natin, merong conflicting results. At hindi ibig sabihin nun na mali yung isa, tama yung isa. Iba, magulo lang talaga ang mundo, magulo ang Mm. mundo. Mm. Pero I want to ask our guest siguro, for our viewers to try to zoom out and to say, okay, magulo yung mundo, but what can we say with, not necessarily with certainty, pero with high confidence about bullying when we zoom out? Pag, pag binasa mo yung literature sa Pilipinas tsaka sa ibang bansa, yung general na tone ay negative yung impact ng bullying in Mm. terms of learning outcomes, pero other measures like mental health, even Mhm. health conditions, they're more likely to suffer from psychosomatic conditions. Yes. Tapos meron siyang ano parang long-term effect on labor force outcomes. So less likely na wala sila sa labor force, less likely Mm. na employed sila. And this cascades naman sa income nila, sa capacity nila to Mm. earn, and eventually yung wealth accumulation. So mas mahirap sila Mm. essentially sa lifetime nila. Mm. Ito yung, I mean, it kind of reminds me a little bit, marami kaming episode tungkol dito. And I know similar researchers are involved. Yung research on stunting, pag Mhm, na-stunt mhm. ang bata, ang daming knock-on effects. Would you say that's a apt comparison or medyo mas matindi pa rin talaga yung epekto ng stunting? Yung stunting kasi ay ano para mas malaki yon kasi hindi lang So siya ibang nabully ka. next Ibang level. level Oh. yon. Oo, kasi Oh. parang deprivation yun na matindi para ma-stand ka. Mm. Mm. Pero in the sense na kawawa yung kabataan if they have to go through Mhm. this, and in a way this is kind of unavoidable outcome. Unavoidable outcome. Meron ba kayong qualitative research or interviews dun sa mga nabubuli, or meron ka bang alam na magandang qualitative research or kind of more psychological research na napapaliwanag yung nabanggit mo yung pathway. When we say pathway, it's Mhm. just, Mhm. why does this lead to this? And Mhm. siguro dito importante na konsultahin din natin yung trabaho ng mga Mhm. psikolohista na nakikita Oo nila naman. kung ano talaga yung nangyari sa emosyon, kung ano nangyari Mhm. doon sa cognition dahil as a result of bullying, kung paano nag-ooperate yung trauma. Alam kong hindi ka psikolohista, pero siguro natignan mo na yung literature na yon. Ano yung sinasabi nila about yung pathway from bullying to poorer outcomes? Yeah, so isa doon yung nagwi-withdraw yung mga bata. O tas Mm. pangalawa well, nagwi-withdraw sila tapos yung mental health nila nagka-suffer. Mm. So hindi sila nakakapag-function ng maayos essentially. So Mm. ganun Mm. usually yung mga kwento. Pero dun sa mga literature na yun, nagsasabi rin sila na merong mga coping naman tong mga batang to. So Mm. ang tanong, paano natin tutulungan yung mga bata na mag-cope, na makapag-adjust, well, hindi naman makapag-adjust kasi dapat walang nangyayaring bullying. So paano natin Mm. hahanapin yung mga nababully, hindi pa siya nangyayari, ma-identify na siya, Ayun. mga preemptive na Mm. mga measures, na hindi lang tayo naglilista ng ilan yung nabully at ilan ang hindi nabully, pero sana hindi Ah, mangyari.
So, nabanggit mo, so dalawa yon. Una, yung preemptive, how do we make sure na hindi nangyari? And then pag nangyari, yung coping nung bata, di ba? So, Mhm. can we talk about those two in turn? Yung una, yung preemptive methods. Ano yung mga natuklasan nyo base sa mga pag-aaral, base sa mga intervention, maybe here in other countries, paano natin napabababa ang bullying? Well, based sa literature, ang nakita nila na effective ay yung isama mo yung buong community. Hindi, well, sa una pa Mhm. lang kakausapin mo na yung bata, sa yung mga magulang, na hindi pwede yung ganitong activity sa school natin. Na Mm. merong karampatang mga parusa pag ginawa nyo. Pwede kayong masipa sa school pag ginawa nyo Ayun, to. oo. And yun yung pinaka-effective based sa literature. Ay, yung talagang ano pa, yung hardcore policy talaga na Mm, maglilinaw ka na zero tolerance. zero tolerance na alam nila sa Ah, simula pa lang na hindi pa dito. At mm, parang nade-define doon, alin yung mga activities na hindi natin inaalaw. Na ito yung, pag sinabi yung bullying, ito mm. yon. So ma-identify ng magulang, ma-identify ng bata na pag ginawa ko, alam ko na nambubuli ako. Pag ginawa sa akin, alam ko na binubuli ako. So pag magsasabi ko na Meron hindi. meron na ba tayong na survey sa Pilipinas looking at how many schools have implemented zero bullying policy, kung ano yung epekto nito mga to, meron bang diferensya between say private schools, public schools in terms of yung implementation? May ganyan na ba tayong pag-aaral? Merong ganyang pag-aaral, pero hindi yun yung focus kasi nung study namin. Pero what we found sa study was that mas mataas yung bullying sa mga public school kumpara sa private Mm, schools. okay. In terms of zero tolerance, meron naman tayong batas sa sinasabi na dapat lahat ng school meron tayong policy against bullying. Mm. Ano Pero yung anong policy 'yon? Bahala na yung uh, school. bahala Sinasabi yung na ng school. bahala yung school. Oh. Mm-mm. Interesting, interesting. Meron na ba tayong pag-aaral looking at yung from yung time before and after nitong batas na to, comparing yung kung bumababa ba talaga yung bullying sa mga school? I'm not sure kung Mm, meron ng gumawa. Pero mm, maganda siyang gawin. Ang problema natin, one time, big time kasi yung batas. So I see. Oh. wala kang source of variation Oo, through oo. time. Okay, so yun yung large scale, no? Kailangan talaga ng zero tolerance at saka kailangan sasabihin mo may paparusahan talaga natin yung mga bully. Dahil nga napaka obvious na mga epekto nito. Siguro at this point alam na natin, 'di ba? Dati sinasabi, sticks and stones can break my bones but words can never harm Okay. me, 'di ba? Yun yung dati, 'di ba? Mm. Para ano salita lang 'yan, 'di ba? Pero alam na natin ngayon na yung panunukso, panlalait, 'di ba? Yung ganyang klaseng bullying, hindi yan basta-basta, 'di ba? Hindi yan words Mhm. only. Meron talagang epekto yan, and I think napapagtanto na ng marami sa ating mga educators sa Pilipinas na hindi natin yun pwedeng pabayaan. Kailangan nating seryosohin yun because yung effect nun on mental health, yung ostracization ng mga bata, 'di ba? Actually, yun nga, again, very personal. I speak about this issue with some level of conviction kasi yun yung sabi sa akin nung bata ako, parang ano lang, tinutukso ka lang naman hindi ka naman sinasaktan, 'di ba? Hindi, pero Mm. in fact mas matindi yung sakit ng araw-araw na panunukso dahil talagang tumatatak yun. So that's the first intervention, no? Just say we don't tolerate these things, may parusa. Pangalawa, yung second intervention, yung coping mechanism ng mga bata, paano natin na-address yun or paano natin na-enhance yung coping mechanism, because say what we will about kids, they're actually quite resilient, and if we allow for intervention that encourage yung resilience na yun, may mga pagbabagong pwede mangyari. So ano naman yung second level of intervention na yun? Sabi mo kanina, di ba, ano, komplikado yung mundo. Ganun din kasi yung Mm, bullying na hindi ibig sabihin na usually, sa literature kasi, hinihiwalay nila yung bully victim. Pwede kasing nambubuli ka, akala mo nambubuli ka, pero victim ka rin talaga. Kung mm, lumalaban ka lang, kaya kasi nabully ka. mm, Kaya pwede rin kasi na akala mo masaya lang na yung ginagawa niyo kasi akala mo magkaibigan kayo. Kaya ka mo mm, tinutok. So, nambubuli ka na pala. mm. So ang tanong,
paghihiwalayin yung mga ganong klaseng tao. Kasi ganun yung Mm. intervention na, Mm. paano mo iibahin din yung intervention. Mm. Diba? Na bakit sila nambubuli? Bakit nila ginagawa yon? Kung minsan kasi hindi lang nila Interesting. na-recognize na nakakasakit na pala sila. May gender difference ba dito na nakikita, Michael, in terms of yung bullying behavior? Mm. Ah, sa Pilipinas, less likely na mabuli kapag babae. Well, at least based dun Mm. sa ILSA na mga measures. Ah, parang pag lalaki ka, twice as likely mong ma-experience yung bullying. Pag mas mahirap ka, more likely ka ring mabully. Yung mga ganong Mm. tipo. Essentially, pagkakaiba ka kasi pag repeater, yun, mataas Mm. din yung Naka. chance na mabully. O paano pag ano, galing labas, kunwari bagong salta, galing sa ibang probinsya, ganyan, may ganyan din ba kayo nakikita? Hindi namin, wala kaming ganung indicator dun sa study, pero Mm. that would be interesting, no? It's very It's possible given yung possible. trends na possible na. Yung isa pang tanong, all boys school. Sorry, very personal. Mas mataas. I Ay, suspect. mm, wala kaming ganung study, pero I would think na posible na gano'n, di ba? Na Mm. yung Mm. kakaladyaan kayo kasi well, pag mga Ah, lalaki. ah. So, babalik ako siguro dun sa big picture, no, na hindi pa natin na talagang na-shock ako nung we started with this, yung pinakamataas sa mundo ang Pilipinas talaga. Mm, Ah, Siguro we'll need people from various disciplines to answer this question kasi people who study culture, people who study politics, people who study psychology. Pero mhm. just based on your own instinct and then based on what you know comparatively, bakit ang taas ng Pilipinas dito sa indicator na to? I think it's paano siya tinanong eh. Hindi, hindi, hindi rin ako actually convinced na mataas yung bullying sa atin. Kasi yung mga Mm. tanong doon sa ILSA ay mga activities that somehow represent bullying. Mm. Pero ang malaking parte kasi ng bullying ay sinadya ba para Mm. manakit yung activities na yon. Hindi yung tinanong doon sa ILSA, na tinanong namin Mm. doon sa survey na ginawa namin. Na hindi pa buo yung data rin. So, so in a way, posible kasing, well, mas upfront lang tayo sa buhay. Na pag tinanong ka, sinaktan ka ba? Oo o hindi. Sasagot ka Mm. lang, ganyan. Posible kasi na sa ibang ano ba, context, nahihiya ka pang sumagot na Mm. baka may repercussion yun, baka mas ibuli nila ako pag sinagutan ko to. Yung ganun. Mm. Pangalawa, siguro posible rin na yung nature nung, and this is coming from experience, hindi dahil Mm. sa study, pero ah, yung ties natin sa school, yung friendships na akala mo, syempre pag tinulak ka ba, para kung gano'n yung tanong, wala bang yung Mm. kaibigan mo tinulak ka in some form or, diba, na tutuksohan ka, Lokohan, oo. naglolokohan ka, natulak ka. Mm. Sagutin mo doon, natulak ako. Yung gano'n. Yung parang sinasabi mo yung ano, yung male roughhousing na napaka-common. And in fact, may mga pag-aaral na sinasabing important to socio-psychological development ng mga lalaki. Yung moderate levels of roughhousing na Mhm. bahagi ng Mhm. paglalaro, importante yon. Sometimes sinasabi mo, baka nasa sagap na interpret yon as bullying. Mhm. Oo. So, kailangan mo pa ng isang measure na tanungin na, well, una, intended ba na manakit? Mm. At Mm. pangalawa, So, kung bullying ba, so I think magiging importante ngayon yung bago nyong measure and moving forward, yung pag-gauge whether or not bumababa ba yung measure na yon. Kasi mhm. nabanggit mo isang beses nyo palang ginamit yung measure sa Pilipinas, no? Yung bago naming survey o yung sa ILSA? Yung bago yung survey, isa pa lang yun, no? Isa pa lang yun, Using isa this pa new lang. measure. Mhm. So it will be important, I guess, to track yung progress, to look at yung longitudinal data nung measure Mhm. na yun, kung magbabago siya over the years. May Mhm. bala kayong balikan, mag-survey ulit. Meron pang isang round. So, Uh, mm. hopefully, alam ko ano din sa yung UN na na longitudinal survey, longitudinal study on children. Hindi ko malala yung Mm. yung buong pangalan. Pero in-introduce din nila yon
yung ganong measure na intentional ba yung Mm, mm. activity. Oo. And then, may ebidensya ba ukol sa Pilipinas dun sa survey na yun? Wala pa kasi kaka-introduce nila. So hopefully soon, Kaka-introduce pa lang. meron sila. Hmm. So siguro in the next 5 years, maybe even 10 years, mas gaganda talaga yung Mhm. datos natin ukol sa bullying at mas makapagbigay tayo ng mas magandang mga policy recommendations. Again, sa mga viewers natin, pasensya na talaga. Ganito talaga ang buhay ng mga researcher. Matagal, di ba? Mhm. Matagal natin bago, Oo. bago talaga maliwanagan. At kahit pag naliwanagan na tayo, meron pa rin mga bagong tanong. But we do what we can, given the data and given what we have right Mhm. now. And so, based on that, what can we, based on our limited data, I mean, what can we do? Maybe in the context of our, for say may principal or may guro na nakikinig dito, or kahit mga estudyante, mga parents, what can we do given, our limited knowledge, but our limited but growing knowledge of on bullying? Doon sa study namin, essentially meron kaming ano, parang ano yung probability na itong batang to ay bubuli. So sort of Mm. it provides you some ano ba, indication. Sino ba dapat yung mga batang binabantayan natin na Ayun, usually oo, nabubuli. oo, oo, oo. So lalaki, um, mahirap, Mm, tsaka repeater. Yung tatlo na yun, yung pinakamalalaking contribute ano, kumbaga sa probability, ito yung pinakamataas yung probability mm, na mm. mabuli. Ngayon yung repeater, may chicken and egg problem ba yan? Parang repeater siya dahil nabully siya or nabully siya dahil repeater siya? Posibleng gano'n na yung causation ay both ways, di ba? Mm, Pero mm, hindi namin siya kayang i-disentangle dito. Ang alam lang namin, mm, nabubuli sila. Mas likely silang nabubuli. mm, mm. Yun yung tinatawag nating parang association as opposed to causation. No? May kinalaman pero hindi natin alam kung ano yung direksyon ng Mhm. kinalaman, kumbaga. Tama. Mhm. So, pero regardless of what the causation is, kung ikaw guro, may nakita kang ganon, parang, o sige, bantayan mo na magtanong-tanong ka na kung ganong klaseng Mhm. profile and use your intuition. And I'd like to say also na, even if you have those indicators, that's of course as a teacher, that's not enough. May kind of sensitivity na siguro hindi naman kami ni Michael, hindi kami elementary school teacher or high school teacher. Ano na yun, competency niyo na yun bilang mga guro na alamin kung ano yung mga other indicators for bullying. Kasi lalo na yung mga matatagal na dyan, siguro meron na kayong gut instinct para malaman kung sino yung nabubully at kung sino yung hindi nabubully. And the only thing we can give is itong additional data. Pero yung intuition nyo, syempre hindi masusukat ng ekonomista yun, experience lang talaga yun. Any other advice for our teachers and our principals? Meron pa kaming isang result na we find ano ba, weird in a way. Kasi Mm. um, chinek namin kung less likely bang mabuli yung bata kung nandun siya sa isang school na merong anong tawag to? Guidance counselor. Kasi hindi lahat ng school may guidance counselor, Ha? di ba? Oo. Okay yan ah. Pero turned out, walang kinalaman yung guidance counselor kung mabubuli ka o hindi. At least yung probability na mabuli ka o Allah. hindi. Oh, di ba parang ang weird nun na Oo. kasi pinupush natin na magkaroon ng guidance counselor. Pero wala naman pala silang Mm. contribution sa bullying. Well, at least mapababa yung bullying. And we think na hindi iyon dahil may guidance counselor o wala. Pero ano ba yung ginagawa ng guidance counselor? Doon kasi sa Mm. mga ibang pag-aaral, sinasabi nila, importante yung meron kang guidance counselor for intervention, tapos Mm. yung mga preemptive na mga activities. Pero sa So you're atin, saying parang, sa ibang bansa nakita natin na may epekto yung guidance counselor pero hindi pa natin oo, nakikita dito. Oo. din sa Oo. Pilipinas. So, Oo. ang tanong namin, ano ba ginagawa ng guidance counselor natin Mm. pag nasa Ano nga school ba? sila? Sabi ng mga mas bata naming katim, hindi naman nila nakita yung guidance counselor nila. Parang ganun. Ah. Posible rin kasi nalala ko, well, mas matagal na to, mga 20 years ago. Yung guidance counselor namin, nakikita lang namin siya pa nagpapa-exam siya ng mga psych test, ganyan. Tapos Ako rin. Oo. yeah, di Ako ba? rin. Eksakto, sakto. Oo. So, isa yon. Tapos pangalawa, Mm. maraming schools na designated lang yung guidance counselor na ano, na posisyon. Teacher talaga sila, Mm.
Pero pag free time nila, guidance counselor sila. Mm, mm, So, mm. hindi talaga nila So nagagawa kahit yung... kahit on paper meron, actually wala, parang ganun or halos Mhm, wala. Mm, mhm, mm. ganun. So, I guess, kailangan nating, ano ba, i-empower, tulungan yung mga guidance counselor na magawa nila yung kailangan nilang gawin para tulungan yung Uh, mga bata. uh, I mean, I just want to say this is a great way use of social science kasi kailangan minsan talaga tignan na maayos yung datos, di ba? Kunwari, viewers sa atin, makita nila yung pag-aaral nila Michael, sasabihin, walang epekto ang guidance counselor. Sasabihin na, sige, tanggalin ko na yung mga guidance counselor, di ba? Mali yun, di ba? Ah, Walang hmm, epekto yung mga guidance counselor, hindi ko nila tatanggalin, i-empower ko sila, di ba? So ingat hmm. din tayo sa use ng data natin, hindi natin pwedeng gamitin yung mga soundbite lang. Doon sa mga effective guidance counselor, sa mga ibang pag-aaral nga, sabi natin kasi sa abroad, mas malinaw yung datos, di ba? May epekto. Ano yung mga interventions na ginagawa nila na that make the guidance counselor really effective in the context of schools? Yun yung mga yung sinabi ko kanina na, well, kinakausap nila. Well, yung teachers yun eh. Teachers, principals. Hindi lang siya kasi role ng guidance counselor. Na ito ay isang Mm. community talaga to. Na Mm. pati mga estudyante na wary Ah, tayo. Ano yung tsura mm, ng bullying? Pag na may ng mm. bully, salita ako Ayun. para Mm, ma-identify. oo. Ano yung mga, ewan ko kung nagbago na ngayon pero naalala ko ng mga panahon na yun, yung mga nabubuli kagaya ko, marami naman naaawa sa amin, marami mga mababait, pero natatakot sila magsumbong kasi pag sumo sila, chuchu sila yung susunod na mabubuli ng mga tigas ng mga siga, di ba? Ngayon ba meron ng ganong klaseng mga mekanismo or are there any ways to ensure na other students care for other students in sensitive ways? Ano yun eh. Ah, hindi ko alam yung sagot dyan. Ganyan. Kasi Mahirap. hindi namin Oo. napag-aralan. Oo. Na ano ko lang kasi naalala ko din before, like yung high school sa amin, yung lumapit sa akin, sabi, Lelo, ano, ka na lumapit doon sa mayon, lapit ka lang sa amin, hindi ka namin aanuhin. Ah, pero hanggang doon lang, hindi yung parang, tutulungan ka namin para tumigil na yung pambubuli sa inyong mga siga. Ganyan, will create kind of safer space for you kasi naaawa na sila. So meron na may mga ganyang klaseng intervention and those things absolutely help, di ba? They absolutely, kung Mhm, wala nun, hindi ko alam kung paano ako nag-survive ng high school or even ng grade school. Pero what we're seeing here is a kind of whole community. Again, we say it on the show all the time, whole community, whole nation approach. Bullying is also a whole community, whole nation approach. Parents, of course, parents matter here, di ba? I think meron yung active parents na nagrereklamo sa school, sa tingin ko importante mhm, din. I think, ito siguro ano lang to, parang observation lang. Napansin ko yung mga school na mas matinding anti-bullying, medyo malakas din yung mga parents to demand na pag pinadala ko sa yung mhm, mga bata, mga anak ko, siguro doon yung aalagaan nyo sila by making sure hindi sila mabubuli, ganyan. mhm. Malaki, I feel na malaki yung role ng information na ma-identify mo yung batang nabubuli, di ba? Mm, mm, Pag ikaw kasi mm, yung nabubuli, ah, iba yung feeling, di ba, na kala mo mag-isa ka. mhm, Yung mm, proseso mm, na mm, mm, meron ba ako mm, mapupuntahan, mm, yung mm, mahirap i-explain na ano yung nafe-feel ko na para sa ibang tao, parang wala lang, parang naglalaro lang kami, pero sa akin, mm, matindi pala yun. So, paano ko mhm. i-communicate yun? Mahirap. So, kailangan mo rin ng someone na ma-identify na itong batang to is suffering. Diba? So, importante yung Magu information. Ano ba yung itsura ng bullying? Oo, and siguro magulang din, I mean, Mhm, magulang magulang, kung nakikita nila yung mga teachers. mga bata nila o magulang, teachers, ganyan. Kasi again, sorry para akong sirang plaka, hindi mapapalitan ng pag-aaral yung intuition ng mga tao na nasa baba na talagang makikita niyo yung bata na makikita nyo kung nagsasuffer sila, makikita nyo sa mata nila, makikita nyo, alam nyo naman yan pag may batang nahihirapan. Lalo na kung sanay kayo, kung batikan kayong guro, or kung magulang kayo na sensitive sa needs ng mga anak nyo. And so, like, a lot of it really just begins with communication, I think, between your students, and obviously parents communicating with their teachers. And I think that's very important.
Dun sa mga, I wanna move now dun sa reaction ng mga tao kasi you've been starting to present your data, may mga public forum nga, ganyan. Ano yung Mm. manakon yung reaction from people hearing about your data? Ano yung mga, siguro mga proposals na narinig nyo from audiences that you find really interesting for either policy interventions or studies, ganyan, and general reactions lang. In some sense, ano parang may feeling naman yung mga tao na importante siya. So, ang Mm, ginawa lang namin dito ay mineasure namin gaano kalaki yung contribution niya. mm, So ganun. Ah, isa dun sa mga results namin ay, well, yung sinimulate namin, ano yung long-term implication niya through learning losses is about 0.05 to 0.08% of GDP. So mga ano yun, ilang ilang Ah, bilyong piso yun. pera na ang pinag-uusapan natin Oo, ngayon. pera Okay, kasi okay. ekonomista kasi eh. So, Oo, so oo. Oh, mga pera na. Oh, sige. sasabi namin, ganito kalaking pera, yung sana pwede mawala sa ekonomiya, na pwede, kung Ah, gagamitin natin ngayon para alisin yung bullying to do some interventions, baka wala itong mm. problema to in the future. So bumabalik na Ah, naman tayo dito sa issue of, yes, malaki nga ang working population natin, yung capacity nun to drive the economy is very high, but we have to make sure na inaalagaan naman natin yung working population na yun so that they can deliver more mhm, for us and for themselves. mhm, mhm. Mm. Ano siya isa din sa mga, well, nakuha ko when doing this is learning, ano rin siya, parang ah, isa rin siyang malaking learning para sa akin na ano ba talaga yung bullying. Kasi noong unang Mm. ginagawa namin to, para sa akin, nung binabasa ko yung literature sa ibang bansa, activities lang talaga siya na tinulak Mm. ako, hindi. Dapat pala meron siyang intentional na na flavor para masabing Mm. bullying. So, Bakit yung intentionality? Why is it so important? mahirap kasing well, yung mga psychology sinasabi nila na paano i-distinguish yung kaibigan mo tsaka doon sa nambubuli sa'yo. So, kailangan intentional na gusto kong saktan Oo. para masabi na Oo. bullying. Ganon. Naiintindihan ng mga bata yun yung intention. Nakikita nila yun na Nakita parang, nila. tinulak ako nito Mm. dahil mahal niya ako, parang actually sign of affection pa nga. Hindi ka Oo. masasaktan doon. Kumpara sa Mm. tinulak ako nito dahil talagang, Oo. parang gusto niyang Oo. pakita na mas malakas siya sa akin, galit siya sa akin, ganyan. Mm. Mm. So, ganon. So, naka-ano siya, naka-link din siya doon sa mga future na ano ba kulang sa data natin, 'di ba? O Mm. paano naayusin yung mga data systems natin para ma-capture yung mga Mm. ganong klase Mm. Mm. nuances. Sino dapat hahawak? Sino dapat ang magpo-promote mag-generate ng data na yan? DepEd? Ang alam ko merong isang grupo sa DepEd na tumitingin diyan na Mm. hopefully. Kamusta naman ang reception ng pag-aaral nyo ng ating mga government, well, technically gobyerno din ang Hmm. PIDS, di ba? Gobyerno, Ah, ng other government POCC. agent, ng other government agencies sa pag-aaral nyo. Ano yung ma-discuss siya na Mm. pag-uusapan, tapos yung statistics na maging useful sa kanila para magplano na ano ba yung gagawin Mm. natin. I think nandun may ganung Mm. direction na Mm. uh, na discussion. Kasi for the most part, yung mga analysis natin sa Pilipinas ay maliliit siya. Kumbaga, Mm. grupo ng schools, konting location, Mm. bihira yung mga studies na national level na Mm. analysis na Oo. representative ng mga estudyante. Siya nga pala, speaking of national level, meron bang regional variation na nakikita sa datos? Meron siyang regional May variations. mga problem regions tayo. Oo, so part ng ginawa naming study is small area estimate. Parang idea, Mm. yung data na available, hindi siya, pwede hanggang regional level lang siya. Actually, kahit region, hindi Mm. ako kampante kasi ilang schools lang yung kasama kada region. So what we did was to model this para kaya namin i-predict yung bullying rates up to the school level. Tapos in-aggregate namin hanggang Mm. probinsya. Ang pinakamataas na bullying risk ay nasa Cordilleras.
Tsaka down Interesting. south sa may Caraga na area. Okay. Pero hindi lang kasi siya average. Saan pinakamababa? Pinakamababa, well, sa mga mas mayayaman na lugar. So, NCR. So, akala mo, grabe na sa NCR, pero hindi pa pala. Mm, So, mm, NCR, Davao, Cebu, yung usual na mga mm, city centers natin. Ah, pero hindi lang siya about average risk, pati yung spread ng risk. Meron kasing, even within the same province, posibleng may mga lugar na low risk tapos high risk. So malaki mm. yung spread nung risk across Mm. schools. At may kinalaman din yun sa kahirapan o hindi natin alam. May kinalaman sa kahirapan, may kinalaman sa, oo, may. So usually pag mas mahirap na lugar, mas mataas yung bullying. Naalala ko meron kaming conversation dati with si former undersecretary ng DepEd si Nepo Malaluan. Sabi nga niya Hmm. talaga, yung PISA, a lot of it is really yung mababa nating rating sa PISA. Talagang kahirapan pa rin talaga ang punot dulo at the end of the day. Because yung mga pinakamababa sa PISA, sila yung mga may pinakamababang GDP per capita. In other words, Mhm. yung slice ng growth per person. And hanggang sa bullying, nakikita natin na meron pa rin, kahit papano, hindi naman all the time, yung ganong effect na poverty is really a major, is the major problem. And so, ako personally, naniniwala ako na talagang yun yung ill talaga ng Pilipinas na talaga dapat tugunan yung kahirapan talaga ng mga tao. At pag natugunan natin yung kahirapan, maraming mga problema na hindi na mawawala pero mare-reduce. Um, Hmm. that doesn't mean of course walang policy intervention pero it works both ways, diba? Policy intervention to solve the problem directly and then economic intervention to ensure na bumaba yung kahirapan and magkaroon ng economic growth that I think ultimately can solve some problems more efficiently than others, but that's just me. That's just me, pero it's an urgent, I think poverty is an urgent moral need, but it's a moral, addressing poverty is an urgent moral need, but it's just something that encompasses so many things. Nakita rin sa pag-aaral nyo. um I want to turn But, now dun sa sige, go ahead. Yes. hindi, supportahan ko lang yung sinabi mo about poverty. Kasi ano yun, malaking literature yan sa economics na pag mahirap ka kasi marami kang, ano ba, ah, yung iba kinakas nila as mental load, hindi ka nakakapag-decide ng Mm. maayos kasi mahirap ka. So Oo. mas stress ka, yung decision mo poorer, yung confidence mo Mm. mas mababa, so hindi mo napoprotektahan yung sarili mo. Mm. Mm. So, yung kahirapan talaga siya nagtatahi-tahi na. I think yung next question ko, what do we expect from you guys? Anong susunod na pag-aaral on bullying? Well, ang gagawin namin na susunod, pag dumating na yung data namin na asking directly kung nabully ka ba o hindi, try namin i-tease out. So, alin sa mga activities na to, alin ba talaga dito yung bullying? Ganun. Yun yung una. Mm, mm, mm. Para Ay, malaking makapagbigay tayo tulong ng, yan. Malaking uh, payo, makapagbigay ng concrete na picture. payo. Mm, Mm-mm. mm, In that sense, kaya nating i-adjust yung international na statistics. Ito yung itsura mm, ng bullying sa Pilipinas. Pag ginamit mm, natin itong mm, metric sa ibang bansa, tayo pa rin ba yung mm, pinakamataas? mm, Pwedeng hindi na. mm. Ayun, ayun. Pero hopefully kung lumabas na hindi na tayo pinamataas, hindi mawala yung sense of urgency Ayun. natin na Mhm. tugunan itong problema na to. I want to ask our guests, usually merong last 5 minutes natin. We open up the floor dito sa Proyekto Pilipino and we ask if you have any parting thoughts that you want to share with our audience, maybe something we didn't cover or isang paglalagom na gusto mong i-share, ibahagi. Ito yung importante dito sa bullying is a conversation na hindi lang tayo bilang mga mananaliksik at mga policy makers, pero kasi ano to, parang very close sa sikmura ng mga tao. Na sila Sobra. mismo sa school, mag-usap tayo na ano ba Mm, kailangan nating i-identify, i-define ano ba yung bullying na hindi natin mm, gagawin. I-communicate sa mm, mga bata, i-communicate sa mga mm, mm, magulang para mm, matulungan nila yung mga bata na pag may nangyayari, makakatulong sila na
dapat Mm. meron tayong intervention para sa mga bata. Okay, ako naman, siguro yung parting thoughts ko. And again, I was debating whether or not I would turn this personal, but I think it's important na, bigyan ng pagmumukha yung bullying. Also, para makita niyo yung kwento ng isang bullied person, intensely bullied person who's had to seek therapy for it. Nung bata ako, actually, nanay ko psikolohista. So, alam niya, dapat yung mga epekto ng bullying. Pero nung sinart ako i-bully, mga 1990s pa yon. And nakita natin dito sa conversation na to na yung datos ukol sa bullying, marami sa mga datos na to, bago itong datos na to, hindi naman natin alam na ganito katindi yung epekto ng bullying noong 1990s. So yung nanay ko recently, nung tumanda ako, nag-sorry siya sa akin. Sabi siya, anak, ah, alam kong bullied ka, pero hindi kita pinull out sa school, hindi ako nag-report sa teachers, kanyan. Hindi ako nagwala. In other words, I didn't move heaven and earth to stop it. Kasi nung mga panahon na yon, hindi pa namin alam. Kami mismo mga psikologista, hindi namin alam. So nag-sorry siya sa akin. And sabi ko, Nay, wala naman yon. Kung hindi mo talaga alam, hindi mo talaga alam. Pero at least ngayon, natutugunan na natin yung mga epekto. At yung maganda sa akin is na transcend ko yon. And I want to say na despite the bullying or maybe even because of the bullying, I am who I am and I'm able to do things that I do now, including teach and and hopefully as a teacher, create a classroom atmosphere na hindi mangyayari yung sa mga estudyante ko yung nangyari sa akin. Although college yan, so less na nga. Yung isa pang kwento na gusto kong ibahagi, I don't know, naalala nyo, a few years ago, merong incident sa high school ko, sa Ateneo High School. Merong isang, naalala mo to, Michael, yung taekwondo player na may ginulpe sa banyo ng Ah, Ateneo High. mm. Naalala mo yun? Yung Tapos may video? oh, may video, tapos kumalat yun, di ba? Tapos nakita ko yung ginugulpe. Never naman ako nagulpe ng ganun. Pero dahil Ateneo High, alam ko yung uniform, alam ko yung banyo, ganyan. Parang, tas marami na akong beses na ginago dun sa banyong yun. Parang talagang halos naiyak ako nung napanood ko. Talagang na-trigger talaga ako na, na-transport ako. Tapos nagkataon, isa sa mga kaklase ko na medyo binuli ako, nakita rin niya yun. Tas nagkaroon ng discussion ng bullying. Sumulat siya sa akin, pare sorry. Ano na siya, pare sorry. Hindi ko naman alam yung epekto ng mga ginagawa ko nung panahon na yon. And yung dalawang sorry na yun, yung sorry ng nanay ko, hindi ko alam, yung sorry na nag-bully sa akin. Ito yung dalawang sorry na siguro talagang meaningful. Dalawa sa mga pinaka-meaningful na sorry sa buong buhay ko. Hindi lang dahil in-acknowledge nila yung problema, kundi dahil naipakita nitong dalawang to na meron talagang growing awareness about the problem. Like, yung nanay ko na psikologista, yung bully ko, hindi nila alam na ganun kalaking problema before, so pinabayaan nila or ginawa nila. Ngayon, may awareness na. And we really have, I think, people like Michael to thank for itong growing awareness na to so that people who are like me don't have to go through it anymore. And I really hope that nobody has to go through the process of bullying. But then, yung CODA of course dito is sa mga estudyante, a lot of us went through it. Take it from me, intensely bullied, kaya yang malampasan because there's just a dynamism to the human soul and to human nature. Pwede mo sabihin, I'm not going to be defined by the bullying. I'm going to be defined by what I make of myself and the healing that I can do. And on that very, very personal note, maraming salamat, Michael, for fighting the good fight for people like me. For people like me, I really appreciate it. And thank you very much for joining us dito sa Proyekto Pilipino. Mabuhay ka at mga mananaliksik.